Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Karahasan ang kadalasang dahilan kung bakit nagiging bayolente ang isang tao. Mula sa maayos na buhay, lumipat kasi ito sa pagiging malas at masaklap. Kaya naman nakakaisip na lamang ng paraan ng isang tao, masama man ito, para lang mailayo ang kanyang sarili sa kapahamakan. Kunin na lang po nating halimbawa ang nangyari sa amin ng aking nakatatandang kapatid na si Ate Yana na minsan nang nagtampisaw sa putikan dahil sa mga abusadong lalaking nakapaligid sa amin. Ako nga po pala si Sarah, 37 years old. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay sisimulan ko nung bata pa lamang ako hanggang sa magtuloy-tuloy na yon nang mag-edad 19 na ako. Hiwalay na ang aking nanay at tatay. Hindi sila nagkasundo noon dahil sa hirap ng buhay. Sugarol kasi ang aking ama kaya madalas wala nang naiiwan sa amin para sa konsumo. Ito ang dahilan kung bakit napilitan ng aming ina na umalis at lumuwas ng Maynila kasama kami. Akala namin magiging maayos na ang buhay namin sa syudad kasama siya. Pero iisang buwan pa lang kami, may ipinakilala na siyang lalaki sa amin. Siya si Tito Damian. Mukha namang mabait si Tito Damian, Miss Winnie. Kakaiba nga lang kung tumingin. Malagkit at parang may ibig sabihin. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako mapakali sa tuwing nasa paligid siya. Mukhang seryoso na talaga si nanay na palitan ng ama natin, Sarah. Dito na kasi si Tito Damian nakatira sa bahay natin eh. Saan kaya nakilala ni nanay ang lalaking yan? Masama ang kutob ko sa kanya, ate. Parang hindi siya mapagkakatiwalaan. Hindi po kaya aswang ang taong yan? Kanina pa kasi tingin ang tingin sa atin eh. Mamaya kinakabisado na niya pala kung paano ang pagkakapwesto ng mga laman loob natin. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako papayag na saktan niya tayo eh. Tsaka ikaw, huwag kang magpakampante kapag kayong dalawa lang ang naiwan dito sa bahay ah. Alam mo naman na marami ng masasamang loob sa panahon ngayon. Tatandaan ko po ate, huwag kang mag-alala. Kapag may napansin din akong kakaiba sa kanya, sasabihin ko rin kaagad sa'yo. Sa pagkakataong ito, 13 anyos lang ako, Miss Winnie. Bata at inosente. Natatandaan ko pa nga noon, nakikipaglaro pa ako sa anak ng aming kapitbahay eh. Marami rin akong napapansin na ginagawa ni Tito Damian na sa totoo lang hindi ko talaga nakasanayan. Mahilig siyang manood ng mga X-rated movies. Minsan sa kalagitnaan ng pagtulog ay naalimpungatan ako, Miss Winnie. Napansin kong maliwanag sa bandang sala kahit hindi naman nakaon ang ilaw. Sinubukan kong sumilip. Nagulat ako nang makita sa sala si Tito. Nakaharap sa screen ng TV at may pinapanood na palabas na walang volume o sadyang pinahinaan lang yon para hindi marinig ng iba. Kay laswan ang nakikita kong ginagawa ng mga taong yun sa telebisyon. Maging ako, hindi na nakagalaw nang makita ko ang makamundong gawain nila. Muntikan pa akong mapasigaw nang kalabitin ako ni ate sa balikat. Takang-taka siya kung bakit ako nakatayo doon. Sarah, anong ginagawa mo dyan? Ay, ate, nagulat po ako doon ah. Akala ko may multo na sa likod ko eh. Sa ganda kong to, tatawagin mong multo. Teka, sino bang sinisilip mo dyan? Si Tito Damian po kasi. Diyos ko, bastos, ang baboy. Anong klaseng palabas ba yan? Ate, huwag kang maingay, maririnig tayo ni Tito. Mapapagalitan pa tayo eh. Bakit ba kasi nakasilip ka dito? Halika na nga, pumasok na tayo sa loob. Dali-dali akong hinila ni ate pabalik sa aming kwarto. Nakita ko pang sinara niya ang pinto at nilak. Ate, bakit po nanonood ng ganon si Tito Damian? Ang hahalay naman ng mga artista sa palabas na yon. Hindi na nahiyang ipakita pati mga kaluluwa nila. Hindi ko alam eh, pero wag mo nang isipin yon. Kalimutan na natin ha? Sabihin kaya natin kay nanay ang ginagawa niya. Huwag kang mag-alala, bukas na bukas sasabihin natin kay inay. Kinabukasan nga, naikwento namin ni ate ang nakita namin kay nanay. Sa labis naming pagtataka, tumawa lang ang aming ina. Huwag daw kaming pagala-gala tuwing gabi para hindi kung ano-ano ang nakikita namin. Tsaka wag na rin daw naming pansinin si Tito dahil baka pagalitan lang kami kapag pinakialaman namin siya. Halata naman sa mga salita ni nanay na kinakampihan niya ang kanyang kinakasama, kaya wala kaming magawa noon kundi hayaan nga lang siya. Isang araw, naiwan kaming dalawa ni ate sa bahay. Wala si nanay dahil may pinuntahan sa kabilang bayan.
Nagsasaing si ate noon habang ako naman ay nagbabasa ng paborito kong libro. Mahilig kasi ako sa mga fairy tales at ang anak ng kapitbahay namin binigyan ako ng 3 na inisa-isa ko namang basahin. Halos matapos ko na ang unang kwento nang kumalabog ang pinto ng bahay namin. Kinabahan ako pero si ate ang lumapit sa pinto. Napagbuksan niya si Tito. Lasing, susuray-suray na pumasok sa loob ng bahay ang lalaki. Medyo natakot ako kaya itinigil ko ang paglalaro at nanatili sa likuran ng sofa. Ang nanay mo, hindi pa ba umuwi? Hindi pa po, Tito. Baka raw po umagahin siya. Ang kapatid mo, Nasa sala po naglalaro. ipagtimpla mo ako ng kape, tapos ihatid mo sa kwarto. Sige po, Tito. Pumasok nga si Tito Damian sa loob ng kwarto nila ni nanay. Nang maiwan kaming dalawa ni ate, kaagad akong lumapit sa kanya. Ate, natatakot po ako kay Tito. Bakit ka naman natatakot sa kanya? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na ako ang magiging tagapagtanggol mo? Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa'yo. Tsaka mukhang matutulog na rin naman si Tito eh. Nagpapatimpla nga lang siya ng kape. Sasamahan po kita, ate. Sige, ikaw ang bahala. Ang totoo niyan, takot lang ako na may gawing masama si Tito sa amin. Kahit kasi hindi naman siya nagpapakita ng pagiging bayolente, kapag nalalasing siya ay hindi ko maiwasang maalala si tatay sa kanya. Ang ama kasi namin kapag nalalasing ay nagwawala. Namimisikal na at pinagbababasag lahat ng mahawakan niyang gamit. Ito ang dahilan kung bakit gusto kong samahan si ate sa paghahatid niya ng kape. Sakali man na magwala ang aming amain, naroon ako para magmakaawa. Pagkatimpla nga ni ate ng kape, pumasok kami sa loob ng kwarto. Napakunot-noo ako nang makitang nakabrief lang siya habang nakaupo sa kama. Kagayang-kagaya ang porma niya doon sa lalaking artistang nakita ko sa X-rated movies na pinanonood niya. May hawak siyang sinturon na siyang nagpakaba sa akin. Ganun kasi ang ginagamit ni tatay na pamalo sa amin noon. Pero iba si Tito, nakangisi siya sa amin. Ang lagkit pa ng titig niya sa ate ko na kahit naka-jogging pants ay makurba naman ang katawan. Pinasadahan niya si ate ng tingin, mula ulo hanggang paa. Pero pansin ko, mas matagal ang pagtitig niya sa puwetan ng kapatid ko. Tila hindi naman yun ininda ni ate, basta ilalapag lang niya ang tasa sa mesita nang magsalita siya. Heto na po ang kape niyo, Tito. Pakiabot na lang sa akin, Yana. Opo. Ngayon ko lang napansin. Maganda ka, Yana. Saka, sexy ka din pala. Lalabas na po kami. Teka, ba't kayo aalis? Hindi naman ako mangangagat eh. Gusto ko lang ng kausap. Marami pa po kasi kaming gagawin eh. Pwede niyo naman pong kausapin si nanay pagdating niya. Halika na, Sarah. Opo, ate. Hindi na hinintay ni ate na sumagot si Tito. Kaagad na niya akong hinila palabas ng kwarto. Nagtago kami sa aming kwarto ng gabing yon. Hindi na kami naghapunan sa takot na baka kung ano pa ang gawin ni Tito. Pinaka tumatak lang kasi sa akin ay ang hawak niyang pamalo. Kinaumagahan paggising ko ay wala si ate sa kama. Bumaba ako at nagtungo sa kusina. Una kong nakita si Tito na may sinisilip sa dingding ng banyo. Dahil nagtataka ako, kaagad ko siyang tinawag. Tito, ano pong ginagawa niya dyan? Uy, ikaw pala, Sarah. Teka, mag-almusal na tayo. Heto. Bili mo muna ako ng pandesal sa labas. Samahan mo na din ng puto maya. Opo, Tito. Yun lang po bang ipabibili nyo? Samahan mo na rin ng 3-in-1 na kape. Tapos kung gusto mo, yung energy drink, bumili ka na rin. Sa'yo na ang sukle, ha? Talaga po? Oo naman. Bilhin mo ang gusto mo. Kung pwede nga tagalan mo pang bumili, ha? Nang mga sandaling yun, mabilis akong nagtatakbo sa labas. Nawala sa aking isipan ang kung anumang sinisilip ni Tito. Mabait naman pala siya at galante eh. Ang alam ko lang, nasa may dingding pa rin siya nang dumating ako. Nagulat pa nga si Tito nang tawagin ko siya tsaka ko sinabing narito nang pinabibili niya. Lumapit siya sa mesa at hinalungkat ang laman ng supot. Kakamot-kamot siya ng ulo para bang may pinanghihinayangan. Ako naman dala ng kuryosidad, napasilip din sa butas ng dingding na pinagkakaabalahan niya kanina. Nakita ko si Ate Yana sa loob, abala sa pagtatapis ng kanyang katawan. Mukhang magbibihis na.
Umalis ako sa pagkakasilip sa butas at napaisip. Ilang sandali pa, lumabas naman si Ate Yana sa banyo. Nakapadyama siya at simpleng t-shirt na kulay blue. Ate, nasa loob ka po pala? Oo, naliligo ako. Bakit? Para po kasing may sinisilip si Tito sa dingding kanina eh. Abot ko naman yung butas kaya sinilip ko. Nakita po kita. Namutla si ate sa sinabi kong yon. Kaagad na napayakap sa sarili. Sumama ang kanyang tingin kay Tito pero nang tanungin ko naman siya kung may problema ba, ilinglang ang sinagot niya sa akin. Mula noon napapansin kong madalas nang umiiwas si ate kay Tito. Hindi ko na lang siya pinapansin dahil ako man ay madalas niyang mapagsabihan. Wag na wag raw akong makikipaglapit kay Tito. Kaso lang ang hirap niyang iwasan lalo na kapag nagiging mapagbigay si Tito sa mga paborito namin. Sa aking paglaki, nasubaybayan ko na rin ang kabaitan ng aking amain. Huli na nga lang nang malaman kong may mali siya pala ang lahat ng mga pagngiti niya sa akin. Sarah, halika. May pasalubong ako sa'yo. Talaga po? Oo naman. Makakalimutan ko ba naman ang bunso ko? Halika, buksan mo ang mga yan. May pasalubong din ako para sa ate mo. Ang bait niyo naman. Siyempre, tatay mo ko, di ba? Opo, mula ngayon ako na ang magiging anak niyo. Iyan ang gusto ko sa'yo. Masunurin at mabait kang bata. Halika, kandong ka dito kay Tito. Dito na lang po ako, Tito. Sus, halika na. Mas gusto kong katabi ang anak ko Wala akong nagawa ng sapilitan niya akong hinila at literal na pinaupo sa kanyang kandungan. Bigla akong naasiwa. Hindi ganito sa amin si tatay Gayunpaman, dahil nga hindi pa naman ako lubusang dalaga noon, binaliwala ko ang ginagawa niya. Naramdaman ko pa ang pagdantay ng kamay niya sa hita ko. Hindi lang yun basta hinawakan ako para hindi mahulog dahil naramdaman kong hinihimas na niya ako. Mula sa hita, umakyat yun sa tiyan. Sa bata kong isipan, nakaramdam ako ng kakaiba. Tila may paru-parong naglipa na sa loob ng aking tiyan. Hihilig na sana ako sa dibdib ni Tito nang may mapansin akong matigas na maumbok sa pagitan ng kanyang mga hita. Naupuan ko yun kaya ramdam na ramdam ko. Sa puntong yun ay natigilan ako. Napaisip ako kung ano bang nararamdaman ko sa puwet ko. Para kasi yung may buhay, gumagalaw at gustong kumawala. Sa tagpong yun kami naabutan ni ate. Sarah! Ate, nariyan ka na po pala. Halika dito, dali! Teka lang, ba't mainit kagad ang ulo mo? Nagkwekwentuhan lang kami ng kapatid mo. Huwag mong inuuto ang kapatid ko. Alam ko ang ginagawa mo. Nagulat ako nang hablutin ako ni ate mula sa pagkakandong sa lalaki. Mahigpit niya akong niyakap. Niwala akong nagawa ng ilayo niya ako at dalhin sa aming kwarto. Sa mga sandaling yon umiiyak si ate. Ate, ano po bang nangyayari sa'yo? Hindi ka dapat lumalapit sa lalaking yan, Sarah. Mapanganib siya. Hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isip niya. Sorry po ate, binigyan niya po kasi ako ng pasalubong Ikaw nga rin meron din po. Hindi ako kailanman tatanggap ng kahit na anong regalo mula sa kanya. Kaya lalayuan natin siya. Aalis na tayo rito. Biglaan naman po yata ate. Saan tayo pupunta? Wala naman tayong ibang kakilala dito sa Maynila Nanginginig ang mga kamay ni ate. Tatayo tapos uupo ulit. Tila hindi malaman ang gagawin. Ilang sandali pa, humarap siya sa akin. Kakausapin natin si nanay. Sasabihin ko sa kanya na bubukod na tayo ng tirahan. Papayag naman po kaya si nanay? Hindi ko alam, pero susubukan ko siyang kausapin. Alam mo, hindi pa rin ako mapakali kapag naiisip ko yung sinabi mo sa akin na naninilip siya habang naliligo ako. Pakiramdam ko na bastos ako ng mga sandaling yon. Ate, baka naman po iba lang ang tinitignan ni Tito at nagkamali lang ako. Kita mo naman po mabait naman siya. Palagi naman niya tayong inaabutan ng pera. Tapos kapag naiiwan siya dito kasama natin, lalo na kapag umalis si nanay, wala naman siyang ginagawang masama. Natutulog lang siya sa kwarto nila. Sana nga mali ang hinala ko, Sarah. Alam mo naman na nadala na tayo kay tatay at sa mainitin niyang ulo. Ayokong maabuso na naman tayo. Mabuti na lang na kumbinsi ko si ate na wag nang umalis.
Hindi rin naman kasi namin alam kung ano ang sasabihin namin kay nanay kapag ginawa namin yun. Lalong hindi pa namin alam ang magiging reaksyon ni nanay kapag sinumbong ni ate na nasilipan siya sa banyo. Parang napakababaw lang ng rason na aalis kami kasi kakaiba tumingin sa amin si Tito. Nagpapasalamat nga kami dahil palagi siyang nag-aabot ng pera sa amin. Hindi niya kami ginugutom. Hindi rin siya kagaya ni tatay na palagi kaming sinasaktan. Ni hindi namin siya kailanman narinig na suminghal o nagwala sa loob ng aming bahay. Baka lang kasi ganun talaga ang ugali ni Tito. Likas na maladkit talagang tumitig. Medyo malandi pero siguro hanggang dun lang yun. Dumaan ang mga araw, mas naging malapit kami ni Tito. Palagi siyang malambing sa akin, Miss Winnie. Marami siyang binibigay sa aming magkapatid kaya pati si nanay natutuwa na sa closeness namin ng aking amain. Pero iba si ate, palagi siyang nagdadabog, palaging galit. Masama ang tingin niya kay Tito. Minsan pa nga niyang nasinghalan si Tito nang tawagin na naman ako ng aming amain. Napunay ito ni Tito kaya masinsinan niyang kinausap si ate. Yan na naman. Bakit ba pinagbabawalan mo kung lapitan si Sarah? Ikaw talaga. Akala ko ba tatay na ang pagkilala niyo sa akin? Tatay, hindi naman tayo magkadugo eh. Tsaka sa kinikilos niyo, Tito, ibang pagkilala mo sa kapatid ko. Minamanyak mo na siya eh. Ano? Hindi ko magagawa yan. Hindi ko alam na malisyosa ka pala, anak. Huwag mo akong tatawaging anak. Kahit kailan wala akong manyak na ama. Mahilig! Teka, anong sinabi mo? Ako? Manyakis? Ano pa nga bang tawag mo sa ginagawa mo? Nagkatitigan sina ate at tito ng mga sandaling yon. Hindi ko naman malaman kung ano ang gagawin. Para sa akin, sa simula lang kasi ako nagduda kay Tito, lalo na't mabait naman siya sa akin habang lumilipas ang mga araw. Malaki din ang tiwala sa kanya ni nanay, lalo na't wala namang nangyayaring masama sa amin kahit na umaalis siya para sa trabaho at ilang araw na hindi nakakauwi. Lingid sa aking kaalaman, lahat ng mga kabutihang pinapakita sa akin ni Tito, ang pagiging galante niya at malambing ay parte lang pala ng kanyang pagpapanggap. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso ay may halimaw siyang pagkatao na naghahanda lang palang lapain kami na katulad ng isang mabangis na hayop at angkinin lang para sa kanyang sarili. 15 anyos ako nang mangyari ang pinakaunang dagok sa buhay namin ni ate. Maayos kaming nakahiga noon sa aming kwarto nang bumukas ang pinto at walang paalam na pumasok si Tito Damian. Minsan lang nangyari ito pero sa pagkakataong yun, lasing ulit siya. Nakangisi at tila ba puno ng pagnanasa ang kanyang tingin, lalo na kay ate. Dahil nagulat, sabay pa kaming bumalikwas ng bangon. Anong ginagawa mo rito sa kwarto namin? May masama kang binabalak ano? Huwag mo nang tangkain. Papatayin kita gamit ang 2x2 na hawak ko. Sa tingin mo, uubra sa baril na hawak ko yung pamalo mo? Hindi ka pa nga nakakalapit sa akin eh. Baka bumagsak ka na. Ate, may hawak siyang baril. Tignan natin ngayon ang angas mo, Yana. Hayop ka? Magaling ka lang magpanggap. Kami lang naman ang nakakaya mong ganyanin eh. Bakit? Ano bang ginawa ko sa inyo? Ang bait ko nga, hindi ba? Ikaw nga lang tong masungit sa akin eh. Gusto ko lang naman maging malapit sa inyo. Tama ka naman. Gusto mong maging malapit sa amin dahil hindi ka kontento sa nanay namin. Akala mo ba magandang ehemplo ka sa amin? Nanonood ka ng X-rated movies. Binobosohan mo ko sa banyo. Ano naman ang susunod mong gagawin? Makikitulog ka sa kwarto namin? Talagang gusto mo kong subukan ha? Sutil ka. Matapang ka. Ngayon, titignan natin kung makakapagmalaki ka pa sa akin. Napasigaw kaming dalawa ni ate nang ikasa niya sabay tutok sa amin ng baril. Hintakot akong umiiyak at nagmamakaawa nang makitang ngingisi-ngisi si Tito Damian na animoy may masamang binabalak. Mahigpit naman ang pagkakahawak ni ate sa 2x2 at desididong patulan sa bugbugan si Tito sakali mang lumapit siya ng puwersahan sa amin. Umatras kami hanggang sa mapasandal na kami sa dingding. Halos maihi ako sa takot nang marahas na hinablot ni Tito ang hawak na kahoy ni ate bago pa man siya mapalo nito. Ni hindi kami nakapanlaban sa takot na iputok nga niya ang baril. Sinubukan kong humarang, nagmakaawa. Natatakot ako na patayin niya ang ate ko eh. Pero ano bang lakas ng isang 15 anyos? Walang kahirap-hirap na binalya niya ako at saka itinulak si ate sa kama.
Nagpumiglas ang aking kapatid, kaya sinubukan namin siyang pagtulungan. Ngunit napaatras din ako kaagad nang makitang sa akin na nakatutok ang baril. Huwag kang makikialam, Sarah. Baka ikaw ang isunod ko sa ate mo. Tandaan mo, gatilyo na lang nito ang kakalabitin ko. Ha! Siguradong kakalat sa sahigang utak mo! Anong gagawin mo? Hayop ka! Bastos! Bastos na ako kung bastos. Wala akong pakialam, Yana. Ang mahalaga sa akin ngayon, makaraos ako sa'yo. Walang yaka! Napakababoy mo! Huwag ka na kasing manlaban. Hindi ka pa rin uubra sa akin kapag pinutok ko ng baril na to sa ulo mo o sa kapatid mo na lang kaya. Ano? Ha? Wag! Wag mong sasaktan ang kapatid ko! Malademonyong humalakhak si Tito Damian tsaka dinaganan si ate. Nagulat ako dahil nagawa niyang punitin ang damit ng kapatid ko kahit marahas pa rin siyang nagpupumiglas. Nanginginig si Tito sa kanyang ginagawa. Hindi ako kumurap habang pinagmamasdan sila. Humahagulgol na si ate pero wala akong magawa. Alam ko din na hindi kami matutulungan ni nanay dahil nasa trabaho pa siya ng mga sandaling yun. Sa susunod na araw pa ang pag-uwi niya para lang maghatid ng pagkain at perang panggastos namin. Lalong wala namang pakialam ang mga kapitbahay namin sa nangyayari sa bawat isa. Nasa squatters area lang kami kaya kahit may malulung pa sa ipinagbabawal na gamot dyan sa labas, tila wala kaming nakikita. Wala mang reaksyong makikita sa aking muka pero masaganang pumatak ang aking luha. Nasaksihan ko ang kalunos-lunos na pangahalay ni Tito sa aking ate. Kagayang-kagaya ng nakita ko sa X-rated movies na pinanonood niya. Ganon din ang ginawa niya sa aking nakatatandang kapatid. Tuluyan na akong naestatwa sa aking kinatatayuan hanggang sa manlabo na ang aking paningin. Mali ang pagkakakilala ko kay Tito. Ang ipinakita niyang kabaitan, pagiging galante ay parte ng plano niya para mahulog kami sa bitag. Para mapariwara ng tuluyan. Hindi ko alam kung kailan sila natapos. Basta ngingisi-ngisi na lang na binalingan ako ni Tito at ako naman ang pinuntirya niya. Huwag ka nang manlaban, ha? Huwag kang mag-alala. Mabilis lang to. Saka hindi naman masakit eh. Kailangan lang manahimik ka, ha? Huwag po, Tito! Mabait naman ako, hindi ba? Sige na, tanggalin mo na yung damit mo. Wala kang ititira, ha? Ayoko po! Matanda ka na! Nakakadiri ka! Ako? Matanda? Tignan mo to, kung matanda ba? Impit akong napaiyak nang iharap niya sa akin ang kanyang kahubdan. Ni hindi na naririnig ni ate ang mga iyak ko dahil hinimatay na siya matapos na paulit-ulit siyang molestyahin ni Tito. Nakaramdam ako ng pagkaasiwa ng himasi niyang pisngi ko. Kaya wala sa isip ko na sinipa ko ang pagkalalaki niya sabay mabilisang takbo. Buisit! Walang yakang bata ka! Hindi ka magtatagumpay! Baboy ka! Marumi ka! Talagang sinusubok mo ang pasensya ko, ha? Pasigaw akong lumayo sa kanya nang kunin niya ang kanyang baril sa mesa. Naghabulan kami sa loob ng bahay hanggang sa makapagtago ako sa banyo. Nilak ko ang pinto pero kinalampag ito ni Tito. Lalabas ka dyan o hindi? Hindi! Ayoko! Patayin mo muna ang sarili mo! Matigas ka, ha? Mamili ka. Papatayin ko ang ate mo o lalapit ka sa akin? Hindi ako tuminag. Takot na nanatili akong napasiksik sa gilid ng inidoro. Dahil sa labis na takot, ni hindi ko magawang umiyak. Napatalon na lang ako sa gulat nang malakas na kumalabog ang pinto ng banyo. Sabay bukas nito. Napatili na lang ako nang hilahin niya ang buhok ko at muling dinala sa kwarto. Dito nangyari ang matinding pagwasak ng buhay ko. Binaboy ako ni Tito. Hinalay niya ako. Hindi ko mabilang kung ilang beses pero habang nangyayari yon, pinangarap ko na ring mamatay na lamang nang matapos nito. Lupaypay ako sa pagod at sama ng loob nang matapos si Tito. Humihikbi ako habang napasiksik sa isang tabi. Tsaka palang nagising si Ate Yana. Parehong masama ang tingin namin sa kanya. Nakangising tumayo si Tito at sinuot ang kanyang pantalon. Tsaka minuestrahan akong wag maingay. Huwag na huwag kang magsusumbong sa nanay mo, ha? Kapag sinuway mo ko, papatayin ko kayo ng ate mo. Naintindihan mo ba? Wala kang awa, Tito. Binaboy mo na ang ate ko.
Binaboy mo pa ako! Kasasabi ko lang na huwag kang maingay eh. Gusto mo na ba talaga mamatay? Isusumbong kita kay nanay! Gawin mo. Magsumbong ka. Nang pati ang nanay mo patayin ko. Kahit sa pulis, huwag ka magtatangka magsumbong. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Isa pa, ano ba sa tingin mo mangyayari kapag nalaman ng mga tao ang ginawa natin? Magiging masama ang tingin nila sa'yo. Tutuksuhin ka nila. Iiwasan. Pandidirihan ka nila. Idinamay mo pa ang kapatid ko sa kahayupan mo! Wala siyang kasalanan sa'yo! Pwes, wag na wag kayong magkakamaling ibukay ang bunganga nyo kung ayaw nyong sumabog ang mga ulo nyo. Sa susunod, wag nyo nang ilalak ang pinto ha. Sisirain ko pa rin to kapag kailangan ko ulit kayo. Pagkasabi nun ay tinalikuran na kami ni Tito Damian. Wala akong nagawa kundi ang humagulgol habang yakap ang aking sarili. Gusto kong magwala habang napapabaling ang tingin ko sa kinauupuan ko. May bahid ng dugo doon, tanda ng winasak nga ng hayop kong amain ang pagkababae ko. Bumangon naman si ate at nagmamadaling niyakap ako. Pareho kaming luhaan, pareho kaming pinuksa ng halimaw ng walang pusong kinakasama ng nanay namin. Ate, kinahasaan niya ako. Pinaboy niya ako, ate. Napakahayop niya. Hindi niya ako sinanto. Sinira at tinungisan niya ang pagkababae ko. Shh! Tama na, Sarah. Huwag ka nang umiyak. Patawarin mo ang ate, ha? Hindi kita naprotektahan. Wala kang kasalanan, ate. Ang hayop na Damian na yon ang may kagagawa nitong lahat. Hindi ko siya mapapatawad. Ikalma mo ang sarili mo, Sarah. Kailangan nating magpakatatag kung gusto nating makaganti sa kababuyan niya. Tahan na. Balang araw, pagbabayaran niya ang ginawa niya, ate. Lintik lang ang walang ganti. Simula noon, salot na ang tingin namin sa kanya. Kapag nakikita namin siyang pagala-gala sa paligid, kaagad na kaming umiiwas. Gusto namin siyang labanan, pero naduduwag kami. Napakarami kasing pwedeng mangyari eh. Marami rin kaming kinatatakutan bukod kay Damian. Tuloy ayoko nang maglagi sa bahay namin. Madalas akong nakatambay sa labas. Mas lalong sumama ang loob namin kay nanay nang minsang mabanggit namin ang ginawa ni Tito Damian. Kami pa ang inaway niya. Huwag daw kaming gagawa ng kwentong wala namang katotohanan. Mas lalong nagpuyos ang kalooban ko sa galit nang maulit pa ang kahayupang ginawa niya kay ate. O kung minsan naman sa akin, palagi niyang ipinananakot sa amin ang baril niya kaya walang-wala kaming magawa. Sa tuwing nagsusumbong naman kami sa mga pulis, hindi naman kami pinaniniwalaan. Wala raw bad record si Tito Damian sa aming barangay at baka kami pa raw ang makulong sa mga kasinungalingan namin. Galit lang daw kami sa amain namin. Sinubukan na rin naming planuhin ang pagpunta sa mga sangay ng gobyernong tumutulong sa mga kagaya naming inabuso, pero nalaman namin na oras pala na ireklamo namin si Tito doon, pati si nanay ay makukulong. Hindi naman namin kayang mangyari yun. Bakit ganon? Lahat na lang ng gusto nating gawin para makaahon sa kahayupan ni Damian. Laging may hadlang. Narinig naman natin ang sinabi ng kapitbahay, ate, hindi ba? Kapag sinumbong natin si Tito, pati si nanay ay ikukulong nila. Ayoko namang mangyari yun. Kawawa naman si nanay na walang ibang ginagawa kundi ang maghanap buhay para sa atin. Tapos ito pa ang mangyayari. Huwag kang mag-alala, Sarah. Darating ang araw, mabubunyag din ang masamang ginagawa ng hayop nating amain. Ako mismo ang magdarasal na sana makarma na siya para hindi na tayo magdusa pa. Kasama mo po ako sa hangaring yan, ate. Kaya gagawin natin ang lahat. Makaganti lang sa hayop na yan. Isang araw, nag-iskandalo si nanay nang mahuli niya sa akto si Tito Damian na nakaibabaw kay ate. Akala ko dapat na kaming matuwa dahil nabunyag na ang kahayupan ni Tito sa amin. Akala ko dininig na ng Panginoon ang aming mga panalangin. Pero mali ako. Si Ate Yana ang sinaktan ni nanay. Sinabunutan, ipinahiya, tinawag na malandi, makate at kung ano-ano pang masasamang salita. Iginiit ko na hindi kagustuhan ni ate ang nangyayari. Pero napipilitan lang kaming wag manlaban dahil tinatakot niya kami na papatayin kaming tatlo ni nanay. Nanlumo ako nang mas kinampihan pa niya ang hayop naming amain. Nagkagulo kami at nagkasakitan. Nakakuha ng kutsilyo si ate at walang habas na sinaksak sa tiyan si Tito.
Naospital ang aming amain pero kami pa rin ang sinisi ni nanay. Hindi raw kami mapagtutuunan ng pansin ni tito kung hindi namin siya nilandi. Pinalayas pa niya kami. Nagmana raw kami kay tatay na isang demonyo. Yun ang sabi niya. Nasaktan at nainsulto kami. Mga masasakit ang sinabing yun ng aming ina na nagtulak sa amin para iwanan siya. Siguro naman mabubuhay tayo nang hindi umaasa kay Nanay Sara. Malalaki na tayo. Kaya na nating layuan ang impyernong bahay na ito. Tiniis ko ang hirap at kababuyan ng amain natin dahil naghahanap ako ng tiyempo na maisama natin si Nanay sa ating pag-alis. Pero siya pa pala ang magiging dahilan kung bakit kailangan nating magkawatak-watak. Huwag mo akong iiwan dito, ate. Ayokong manatili rito. Talaga namang hindi kita iiwan, Sara. Tayo na lang ang magkakampi sa mundo. Kaya huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ako nang bahala sa'yo. Wala na tayong maaasahan pa kundi ang isa't isa. Ako din po, ate. Wala na akong ibang susundin kundi ikaw lang. Hindi ko hahayaang magkahiwalay pa tayo. Wala na tayong kinabukasan, Sara. Wala nang patutunguhan ang buhay ko. Pero para sa'yo, nakahanda akong magsakripisyo. Nakahanda akong ibuwis ang buhay ko. Ate, hindi mo po kailangang ibuwis ang buhay mo. Magtutulungan tayo. Tayong dalawa na lang ang magkakampi. Basta, tatandaan mo tong sasabihin ko ha. Wag na wag mong ibibigay ang pagkababae mo sa mga baboy na lalaki. Ilaan mo ito sa tunay mong mahal. Yung nakahanda kang irespeto at mamahalin ka ng walang hinihinging kapalit. Kahit na may nangyari pa sa'yong masama. Dahil sa kanyang sinabi, napayakap ako kay ate. Alam ko na simula sa araw na ito, magiging maayos din sa amin ang lahat. Sa kabila ng mga nangyari sa kanya, pinili pa rin niyang lumaban para sa akin. Nagawa din naming umalis sa bahay at hindi na kami nagpaalam pa kay nanay. Tuluyan na kaming nawalan ng respeto sa kanya matapos niyang ipamukha sa amin na mas kinakampihan niya ang hayop naming amain. Simula noon nagbago ang buhay namin. Walang nanay, walang amain. Tanging kaming dalawa lang ni ate. Kaso lang hindi na talaga naging maayos ang pananaw niya noon sa mga bagay-bagay. Ginamit niya ang masaklap na karanasan para magkapera. Namasukan siyang GRO sa isang club sa Ermita. Hindi ko siya magawang husgahan, Miss Winnie. Dahil sa nangyari, hindi nakapagtapos ng pag-aaral si ate. Mas pinili na lang niyang buhayin ako habang nagtatrabaho siya sa bar. Huwag kang mag-alala, Sara. Gagawin ko ang lahat makapagtapos ka lang. Kaya mag-aaral kang mabuti, ha? Pangako po, ate. Gagawin ko po ang lahat. Makatulong lang ako sa'yo habang nag-aaral ako. Tayo na lang ang magkakampi. Kaya sana ingatan mo ang sarili mo habang abala ako sa aking trabaho, ha? Opo naman, ate. Ako pa ba? Huwag kang mag-alala pagkatapos ng mga nangyari sa atin. Nadala na ako. Hindi na ako basta-basta magtitiwala sa mga taong hindi natin kaano-ano o kahit sa mga taong nakipagkilala man sa atin at nagpakita ng kabutihan pero may motibo pala. Muli, nagyakapan kami ni ate. Wala na kaming ibang aasahan kaya kailangan namin tatagan ang aming mga sarili. Tutal kami rin naman ang makikinabang nito balang araw. Nagsumikap ako sa pag-aaral. Habang ginagawa ko yun ay tumutulong din ako sa mga panggastos namin sa bahay. Nag-aaral ako at nagdadala rin sa universidad ng mga panindang bags, mga damit at kung minsan lutong ulam o di kaya ay kakanin. 19 years old na ako ng mga panahong ito. Kahit papaano, unti-unti na naming nakakalimutan ang nangyari. Hindi pa man literal na nakapag-move on pero hindi na ako madalas bangungutin. Yun nga lang naging mailap ako sa mga lalaki. Hindi ako gaanong nakikipag-usap sa kanila. Kahit sa mga kaklase ko, hindi man sinasadyang dumantay ang katawan nila sa balat ko ay biglang napapasinghap na ako. Nariyan pa rin ang takot na kung sakaling makipaglapit ako sa kanila, posibleng mangyari ulit ang kasawi ang dinanas ko. O bunso, kumusta ka na sa eskwela? Ayos lang po ako, ate. Mababait naman ang mga professors ko. Tsaka naiintindihan ko naman ang mga lesson namin. Basta mag-aaral kang mabuti ha. Balita ko, hinahanap raw tayo ng gagong damya na yon. Si nanay naman, gusto tayong sampahan ng kaso. Sabi nung tsismosa nating kapitbahay, madalas mag-away daw si Damian at nanay. Naubos pala ang ipon nila sa pagpapagamot sa ospital. Ngayon gustong makabawi ng malamang may trabaho na ako. Kakasuhan daw tayo para mabawi nila ang ginastos sa ospital. Ilang taon na ang lumipas. Grabe pala yung bilib ni nanay dyan sa kinakasama niya, no? Kahit pinuwersa pa tayo at inabuso, tayo pa ang masama. Mas pinahalagahan pa niya ang halimaw na lalaking yun. Hayaan mo na.
Makakabawi din naman tayo sa kanila eh. Ako mismo ang magpapakulong sa hayop na Damian na yon. Hindi ako nakapagsalita kagad sa sinabi ni ate. Oo nga at matagal na naming pinangarap na makaganti kay Damian dahil hindi naman siya karespe-respeto. Pero maingay na kaso ang panggagahasa sa aming lipunan. Kapag nagsampa kami ng kaso, mabibilad kami sa kahihiyan. Kapag nasa harapan na ng husgado, obligado kaming ikwento ang detalyadong ginawa sa amin ng hayop na lalaking yon. Iniisip ko pa lang, hindi ko na maatim na makita ang sarili kong nasa witness stand at ibinabahagi ang napakababoy na karanasan ko. Nahihiya ako at parang napaka-traumatic nito para sa akin at baka ito rin ang maging dahilan para tumigil ako sa pag-aaral. Napansin ni ate ang pananahimik ko. Sara, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako ate, pero hindi ko po alam kung may sapat ba akong lakas para harapin si Damian eh. Natatakot ako at nahihiya. Ayokong malaman ng mga kaklase ko na hinalay ako ate. Paano kapag hinusgahan nila ako, pinandirihan, layuan? Ayokong maging apelyido ko ang eskandalong kinasangkutan natin. Baka magpakamatay na lang ako. Sa sinambit kong yon, napaiyak si ate. Humingi siya ng paumanhin. Nakalimutan niyang kahit sanay na siyang ibilad ang sarili sa kahihiyan, matawag na pokpok dahil sa uri ng trabaho niya, narito pa rin ako na kailangan niyang ingatan. Masakit po kasi sa party ko, Miss Winnie. Aminin man natin o hindi, masyado nang mapanghusga ang lipunan natin. Kahit sino pa ang inapi, siya pa ang pinagtutulungan. Para bang wala tayong karapatang ipagtanggol ang ating sarili. Kaya minsan, mas maigi pang manahimik na lamang. Hindi na nga itinuloy ni ate ang pagsampa ng kaso. Alam kong ginawa niya yon dahil sa akin. Kahit papaano, ligtas pa ang sikreto namin. Hanggang sa isang araw, natunto ni Damian ang tinitirhan naming bahay. Galit niya kaming sinugod at nagsama pa siya ng ilang kalalakihan. Sinira niyang pinto kaya siya nakapasok. Mga anak! Miss na kayo ni tatay! Hayop ka, Damian! Nakuha mo pa talaga magpakita rito? Nagsama ka pa ng mga daga. Ganyan ka na ba kaduwag? Babae lang kami pero hindi mo kaya? Cool ka lang, Yana. Ang mga lalaking kasama ko, gusto kang tikman ng libre. Balita ko, pokpok ka na raw. Kaya wala ka ng karapatang magmalinis. Mas marumi ka pa sa putik! Gago ka! Ikaw ang naglagay sa akin sa putikan! Ikaw ang hayop! Umalis na kayo kung ayaw niyong tumawag ako ng pulis! Ate, ano pong gagawin natin? Natatakot ako. Baka patayin na niya tayo. Shh! Huwag kang matakot. Hindi niya tayo masasaktan. Kailangan nating tumakas ha. Lilibangin ko lang sila. Tapos ikaw, mauna ka nang tumalon sa bintana. Sa likod bahay ka dumaan. Hindi nila maiisip na makakababa ka ron. Pero ate, paano ka? Huwag mo akong alalahanin. Basta palagi mong tatandaan. Mahal na mahal kita. Lumayo ka kay Damian. Hindi na ako nakaangal nang isukbit na ni ate ang bag na naglalaman ng perang naipon niya sa pagtatrabaho sa club. Aniya, dalhin ko raw yon para kung sakali man may panggastos ako. Umiiyak na lumabas ako sa aming bintana at patakbong lumayo sa bahay. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa loob pero naririnig ko ang sigaw ni ate. Nang mga sandaling yon, halos masiraan ako ng bait dahil hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sa ilalim ng bilog na buwan, naglakad ako ng naglakad. Wala akong pakialam kung mapagod man ako o kung mapalayo man ako sa bahay namin. Ang mahalaga, masunod ko ang bili ni ate. Lalayo ako kay Damian. Hindi ko tuloy napansin na nakarating na ako sa dalampasigan. Doon ako nanatili hanggang sa may natanaw akong batuhan. Sa tingin ko walang makakapansin sa akin kapag doon ako nagtago. Hindi pa man ako nakakapwesto, natalisod ako at nabagok ang ulo ko sa matigas na bagay. Hindi ko na namalayan ang mga nangyari nang magdilim ang aking paningin. Hanggang sa magising na lamang akong masakit ang aking ulo. Sa puko ito nang bumiling at mapagtantong nasa kubo ko. Taranta kagad akong bumangon. Diyos ko, nasan ako? O wag ka munang bumangon. Makakasama sa'yo ang biglang paggalaw. Sino ka? Anong ginawa mo sa akin? Teka, hindi ako masamang tao. Nag-aabang ako ng sariwang isda mula sa paparating na bangka mula sa laot nang makita kitang walang malay sa batuhan. Duguan ang ulo mo kaya naisip kong baka nadulas ka. Tinulungan lang kita kaya kita dinala dito. Ginamot ko yung sugat sa ulo mo. Ano bang nangyari sa'yo?
Ako? Ang ate Yana ko. Nasaan siya? Ate? Pasensya na miss pero mag-isa ka lang nang matagpuan kita eh. Diyos ko, baka napahamak na ang ate ko. Ate! Umiyak ako ng umiyak hanggang sa mapagod. Sa labis na takot ko sa mga nangyari kagabi, ngayon ko lang nagawang ihinga ang bigat ng aking nararamdaman. Gusto kong hanapin si ate, iligtas mula sa kamay ng walang yang si Damian, pero ayaw akong paalisin ng lalaking nagpakilala bilang si Edwin. Aniya, mas makakasama sa akin kung gagalaw kagad ako nang hindi pa tuluyang magaling. Muli niya akong tinanong kung ano bang nangyari sa akin, pero hindi ko magawang sabihin sa kanya ang totoo. Wala akong tiwala kay Edwin. Natatakot din ako na baka dumating ang araw, abusuhin din niya ang kabutihan ko. Sawang-sawa na akong magtiwala. Pasensya na kung kailangan muna kitang pigilan sa balak mong pag-alis. Mapanganib pa kasi para sa'yo ang gagawin mong pagbalik sa ate mo. Wala kang karapatang ikulong ako dito sa kubo mo. Hindi naman para sa akin ang ginagawa ko eh. Ikaw lang ang inaalala ko. Hindi naman tayo magkakilala eh. Anong pakialam mo kung may nangyaring masama sa akin? Pwede ba wag mo na akong utuin? Kilala ko mga likaw ng bituka ng kagaya mo. Ang sakit mo naman magsalita, miss. Hindi mo naman ako kilala ng personal. Saka kung makapanghusga ka, parang napakasama ako ng tao. Hindi ako nakapagsalita nang makita ang pagguhit ng sakit sa kanyang muka. Noon ko lang napagpasyahang ilibot ang tingin sa paligid. Simple naman ang kubo ni Edwin. May nakakalat na halamang gamot sa mesang gawa sa kawayan. Maraming nakahilerang garapon at langis na may mga lamang hindi ko matiyak na bagay. Mga butiki yata at ipis. Halos hindi na rin nalilinisan ng paligid. Puro alikabok kasi sa ibabaw ng bubong na sa pagkakaalam ko ay kugo ng katawagan sa amin. Sa paanan ko naman nakalagay ang bag ko na ibinigay ni Ate Yana. Oo nga pala, kailangan ko pa siyang balikan. Muling humarap sa akin si Edwin at may iniabot na baso. Nagtaka ko kung anong kulay dilaw na likidong laman nito. Inumin mo yan. Gamot para sa bugbog. Kailangan ko kasing makasigurong wala nang pasa ang ulo mo gawa ng pagkakabagok mo sa bato para maiwasan din ang blood clot. Bakit ko naman iinumin yan? Hindi pa ako naloloka. Aalis na ako. Hindi mo ako mapipigilan. Naku, teka! Tinabig ko ang binigay niyang tasa at sinamantala ang pagkakataon. Marahas kong hinablot ang aking bag tsaka isinukbit sa aking balikat. Mabilis akong nakalabas ng kanyang kubo at nagtatakbo. Napagtanto kong nasa gitna pala kami ng kagubatan kaya ganun na lang ang takot ko na pwede pala akong gawa ng masama ng lalaking yun kahit anong oras niya gustuhin. Ito ay sa kadahilan ng malayo kami sa maraming tao. Mabuti na lang hindi ako naligaw at nakabalik ulit sa dalampasigan. Natatandaan ko na kung saan ako dumaan at hindi nagdalawang isip na nagtungo sa kalsada sabay para ng masasakyan. Napasigaw pa ako nang mahablot ulit ako ni Edwin. Hinihingal siya at nagawa kong habulin kaya naman sinipa ako ang pagkalalaki niya sabay sakay sa saktong kahihintulang na jeep. Diyan ka na at wag mo na akong susundan! Teka lang Sarah, baka mapahama ka. Hindi kita kilala kaya layuan mo na ako! Napakamot na lang ng kanyang ulo si Edwin nang matanaw ko siya sa malayo. Alam kong hindi na niya ako masusundan. Mas mahalaga sa akin ngayon ang kalagayan ni ate. Kaso lang napaiyak ako nang wala akong madatnan sa bahay maliban sa tahimik na kapaligiran. Nakaramdam ako ng panganib pero hindi ko yun ininda. Mas pinili kong hanapin ang kapatid ko. Ate Yana? Ate, nasan ka? Nandito na ako, ate. Ate, halika na, umalis na tayo. Sarah? Damian? Oh, bakit parang gulat na gulat ka anak? Hindi ka ba natutuwa na narito ako para sa'yo? Nasaan ang ate ko? Anong ginawa mo sa kanya? Hindi mo ba alam? Pinagtulungan namin siya kagabi. Hayun, nag-bleeding. Ang pakialamera mo namang nanay, nakialam pa. Kaya pareho silang naghihingalo ngayon sa ospital matapos ko siyang barilin. Ngayon, ikaw na ang isusunod ko. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mong pagbalik dito. Napasigaw ako nang daluhungin ako ni Damian. Nanlisik ang mga mata niya sa sobrang galit. Ang kanyang pagkalalaki na pilit niyang dinidikit sa akin ay puno ng pagnanasa.
Nagsisigaw ako at nanlaban. Pinagsisipa siya at sinubukan pang kalmutin pero tila siya sinapian. Napakalakas ni Damian at mukhang sa pagkakataong ito magagawa na naman niya ako ng masama. Hayop ka! Bitiwan mo ako! Bakit pa? Pagkakataon ko na para maka-score ulit sa'yo! Kahit mamatay pa ako, hindi ko hahayaang abusuhin mo pa ako! Hayop ka! Baboy! Hanggang ngal-ngal ka na lang! Nagulat ako nang may kung sinong humampas ng matigas na bagay sa ulo ni Damian. Nahilo ang lalaki, natumba pero may malay pa naman. Sinipa ko siya na ikinawala ng kanyang malay tao at sinumantala ang pagkakataon na makabangon. Hindi ako nakapagsalita nang tumambad sa akin ang mukha ni Edwin. Pasensya na kung sinundan kita. Masyado lang talaga ako nag-alala sa'yo. Nararamdaman ko kasi na may kailangan ka pang gawin sa buhay mo, kaya hindi ka pa pwedeng mamatay. Ano? Isa kang manghuhula? Pwede mong sabihin, pero halika na, bago pa siya magising. Sa tingin mo ba dapat akong magtiwala sa'yo? Bakit ba kasi lahat ng kabutihang pinapakita ko sa'yo, binibigyan mo ng kahulugan? Kung may balak akong masama sa'yo, dapat noon pang una kang dumating sa buhay ko. Pero nakita mo naman, wala akong ginawa sa'yo. Maniwala. Ganyan din ang ginawa sa akin ng amain kong hayop. Pero ang totoo, pinapapasok niya lang ako sa bitag na ginawa niya. Ano bang ginawa ng hayop na yan sa'yo at galit na galit ka sa amin? Dito na ako natahimik, Miss Winnie. Naitanong ko sa aking sarili kung dapat ko pa bang sabihin sa kanya ang rason. Kahit kasi anong gawin ko, hindi ko magagawang magtiwala sa kanya. Pinangungunahan ako ng takot. Kaya naman mas pinili kong ilihis ang usapan sa ibang bagay. Wag mo na akong susundan. Kaya kong sarili ko at kung kailangan kong bayaran ng kabutihan mo, wag kang mag-alala. May pambayad ako. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi lahat ng mabubuting bagay may kapalit na halaga. Minsan, binibigay ito ng libre dahil sa gusto nito. Kaya wag mo akong babayaran. Hindi ko tatanggapin yan. Bakit mo ba kasi ginagawa ito? Bakit nagiging mabait ka sa akin? Hindi mo naman ako kilala. Ni hindi mo nga alam kung masama ba akong tao. Gusto ko lang bumawi sa namatay kong asawa. Na kahit kailan, hindi ko man lang nagawang ipagtanggol sa mga taong may binabalak na masama sa akin. Nawalan ako ng mahal sa buhay dahil sa karahasan. Kaya hanggat maaari, tinutulungan ko mga taong nangangailangan sa pag-asang makabawi man lang ako sa pagkukulang ko sa aking asawa. Hindi ako nakasagot kagad sa kanyang sinabi. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang sinseridad kaya nararamdaman kong nagpapakatotoo siya. Tuloy unti-unting nabawasan ang galit ko sa kanya. Siguro tama ang lalaking ito. Hindi lahat ng tao nabubuhay sa kasamaan. May mga taong nagtatago din sa anino ng kabutihan. Wala akong nagawa nang sumama siya sa akin sa ospital para dalawin ng kapatid ko. Kasalukuyang nandun din pala si nanay. Nagulat ako nang malamang nagkaroon ng emergency sa kwartong kinaroroonan ni nanay. Kasalukuyan siyang nire-revive ng mga doktor kaya gayon na lang ang aking pag-iyak. Kahit hindi siya naging mabuting ina sa amin, siya pa rin ang aking ina. Hindi ako mabubuhay sa mundo kung hindi niya ako inalagaan at pinalabas sa sinapupunan niya. Hindi ko alam na matindi pala ang pinagdaanan mo sa lalaking yan. Kinilala ko siyang ama kahit hindi naman kami magkadugo. Nirespeto ko siya, pero pinagsamantalahan niya ang kainosentihan namin. 15 anyos lang ako nang halayin niya. Napakahayop naman pala niya. Wala siyang pinagkaiba sa mga lalaking gumahasa rin sa asawa ko. Hindi pa sila nakontento. Pinatay nila ang misis ko at itinapon sa bangketa. Kung ganun, pareho pala kaming biniktima ng mga hayop na lalaking ganun. Kailangan ko silang gantihan. Hindi ako papayag na basta na lang silang mabuhay at pag-gala-gala habang inabuso nila kaming mga kababaihan. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Sa pamamagitan mo man lang, makaganti rin ako sa nangyari sa asawa ko. Hindi man sila ang eksaktong taong gumawa nun, pero magsisilbi silang aral sa mga kagaya nila. Sa paanong paraan mo ko tutulungan? Ano, magiging kriminal ka rin kagaya nila? Hindi bali na lang, ayoko madamay ka sa gulo ko. Hindi ko pa nga binibigay sa iyo ang pangalan ko, hindi ba? Bakit hindi natin itama ang lahat? Pagpakilala tayong dalawa sa isa't isa. Ako nga pala si Edwin, miss. Ikaw, anong pangalan mo? Sarah, ikinagagalak kitang makilala. Masaya din akong makilala ka. Oo nga pala,
Kaya kitang tulungan kung gusto mong maghiganti sa amain mo. Sa paanong paraan, Edwin? Hindi naman lahat ng ganti pwedeng idaan sa pisikalan. Kaya kong gumamit ng mga bagay na may kinalaman sa itim na mahika, Sarah. Kaya nating gantihan ang amain mo kung isusumpa natin siya at babarangin. Barang? Sumpa? Anong klaseng nilalang ka, Edwin? Bakit alam mo ang tungkol sa mga bagay na yan? Mahabang kwento, pero natuto kong gumamit ng ganito dahil sa kagustuhan kong gumanti sa mga taong walang malasakit sa kapwa. Binarang ko sila. Kung ganun, may dugo kang mambabarang? Isa lang akong albularyo, pero may kakayahan akong baligtarin ang mahika na ginagamit ko para makapaminsala ng tao. Nahihirapan pa rin akong maniwala na sa lugar at panahon natin ngayon may mga mambabarang pa rin pala. Bakit hindi mo kukuhanan ng halimbawa? May mga ilan na rin ako napatay, Sarah. Huminga ako ng malalim sa sinabi sa akin ni Edwin. Muli nagdalawang isip na naman ako sa padalos-dalos kong desisyon. Paano kung pinasasakay na naman ako ni Edwin? Tapos may masama pala siyang binabalak sa akin. Hindi naman malayong mangyari yun, lalo na't may kaalaman siya sa itim na mahika. Paano kung mas masahol pa sa ginawa ni Damian ang pinaplano niya laban sa akin? Nababasa ko sa mga mata mo ang pagdududa, Sarah. Hindi naman kita masisisi. Pero isa lang ang maipapangako ko sa'yo. Tutulungan kita. Salamat. Sige, dadalawin ko lang ang ate ko sa kwarto Tinalikuran ko na si Edwin at pinuntahan ang aking ate sa kwartong kinaroroonan niya. Nasa kama si ate at nakahiga. Gising na pero nakatitig lang sa kisame. May swerong nakakabit sa kanyang pulso. Kaagad na pumatak ang luha niya nang mapansin akong papalapit sa kanya. Ate Yana? Sarah, salamat at ligtas ka. Alam mo bang pinag-alala mo ako? Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo pagkatapos ng nangyari sa atin sa bahay nung gabing yun. Pasensya na po ate kung hindi ako nakabalik kagad. Pero huwag kang mag-alala. Narito na ako ate. Hindi na kita iiwan pa. Si Damian, dapat sa kanya makulong. Ate, ang mga kagaya ni Damian, hindi na dapat pang kinukulong. Kailangan na siyang mamatay. Salot siya sa buhay natin. Pati si nanay nilason niyang isipan. Binulag niya sa maling paniniwala. Nung gabing inatake ko ni Damian, kasama ang mga kinontrata niya para gahasain ako. Dumating si nanay. Masamang-masama ang tingin niya kay Damian. Humingi ako ng tulong sa kanya. Aniya masama raw siya dahil hindi man lang niya ako pinaniwalaan nung una. Hindi man lang niya naisip na biktima lang tayo ng kahayupan ni Damian. Hindi man lang niya inisip na anak niya ako. Tayo. Sa pagkakaalam ko, nandito din po sa ospital si nanay ate. Malubha na siya. Alam ko yon dahil nakita kong binaril siya ni Damian. Mas mabuti na raw na sabay kaming mamatay nang makahanap na naman siya ng panibagong makakasama. Sinubukan pa niyang magmakaawa sa hayop na lalaking yon. Kahit nakaibabaw sa akin ang hayok sa laman na yon, na nakahanda siyang patawarin ng lalaki basta hindi na ako pakikialaman. Pero binaril siya nito at hindi man lang tinapunan ng tingin. Habang nanghihina si nanay, nakita niya ang ginawang kahayupan ni Damian sa akin, kasama ang mga lalaking kinontrata niya. Hindi ko nga alam kung pagliligtas ba ang ginawa niya sa akin nung gabing yon o gusto niyang magpakamatay. Inagaw nga niyang baril kay Damian pero hindi naman niya pinatay ang lalaki. Bakit pa naging bulag noon si nanay sa katotohanan ate? Bakit mas pinahahalagahan pa niya ang hayop na yon kesa sa ating mga anak niya? Talaga bang wala siyang pagmamahal sa atin? Talaga bang hindi na niya tayo kinikilala? Yan ang hindi ko alam, Sarah. Ako man nasasaktan at nalilito sa ginawa ng ating nanay. Hindi ko alam kung... Naputol ang pag-uusap namin ni ate nang may kumatok sa pinto at saka nagbukas. Si Edwin, may mukhang importanteng sasabihin. Ayos na ang nanay niyo. Pero may kailangan daw siyang sabihin sa'yo, Sarah. Sino siya, Sarah? Siya si Edwin, ate. Siya ang nagligtas sa akin. 2 beses na. Ganun ba? Ang bait naman niya. Salamat sa'yo, Edwin. Ginagawa ko po ang lahat ng pwede, makatulong lang. Saka wag po kayo mag-alala. Mabuti ang intensyon ko at hindi humihingi ng kapalit. Salamat naman kung ganon, Edwin. May mga tao pa palang busilak ang puso. Akala ko lahat na lang ng nakapaligid sa amin puro masasama. Hindi naman po lahat. Pero nagkataon lang po na biktima ang asawa ko ng mga lalaki na hayok sa laman.
Dasal ko bumuti ng nararamdaman mo, Edwin. Mahirap pa sa ngayon, pero alam kong gagaan din ang mabigat na dinadala mo. Ngumiti lang si Edwin sa sinabi ni ate. Ako naman nauna nang umalis at pumunta sa kwarto ni nanay. Nakita ko siyang nakahiga sa kama, namumutla na at nanghihina. Hindi ko alam kung ano ba dapat ang ipakita kong reaksyon sa muli naming pagkikita. Matutuwa ba ako? Magagalit? Magwawala? Nahinto ako sa pag-iisip nang makasunod sa akin si ate sakay ng isang wheelchair. Hawak niya ang poste ng dextrose na nakakabit sa kanyang katawan. Ate, bakit bumangon ka na? Hindi ba makakasama sa'yo ang ginagawa mo? Hayaan mo na lang ako, Sarah. Gusto ko rin namang marinig ang sasabihin ni nanay. Sige, mabuti pa nga. Pero sigurado ka ba na okay ka lang? Na walang masakit sa'yo? Sarah, hindi ako makakapunta rito kung hindi ako inalalayan ng nurse. Sige na, lapitan mo na si nanay. Dito lang ako at makikinig. Mas maigi ang hindi niya ako makita para masabi niya ang lahat ng gusto niyang sabihin. Tumalima na lang ako sa sinabi ni ate. Nanatili siya sa may pinto habang ako naman ay nagpatuloy sa paglapit kay nanay. Hindi niya nakikita si ate dahil natatakpan ang pwesto niya ng kurtina. Umiyak si nanay nang makalapit ako sa kanya. Humingi siya ng tawad, kay tagal daw niyang nabulag sa mga pagpapanggap ni Damian. Maging kami na kanyang sariling anak, itinaboy niya para sa hayop na lalaking mahal niya. Sumama pa ang tingin niya sa pag-aakalang ginusto lang daw namin ahasin ng kinakasama niya. Pagkakakong natawa, sa bata akong edad, paano ko magagawang mang-agaw ng asawa? Inamin sa akin ni nanay na nawalan siya ng amor sa amin nang magsimula na siyang magtrabaho. Habang tumatagal na minsan na lang siyang umuwi para magpakita sa amin ay lumalayo ang loob niya sa amin. Nagsisisi siya na nag-asawa siya ng maaga. Hindi raw niya naranasan ang mga masasayang bagay na dapat sana ay natikman niya noong kabataan niya. Naiinggit siya sa amin kaya ni hindi man lang daw niya naisip na nahihirapan pala kami sa tuwing wala siya sa bahay. Una kaming nagdusa sa kamay ng tunay naming ama na walang ibang ginawa kundi ang magsugal at ubusin ang aming pera. Ikalawa, kay Damian na nagpakita ng kabutihan sa una pero pagpapanggap lang pala ang lahat. Niloko siya ni Damian. Pinaasa. Inamin pa sa akin ni nanay na kaya siya nagpunta sa bahay na tinutuluyan namin ay para sana ayusin ang relasyon naming mag-iina. Sa pagkakataong ito lumapit na sa amin si ate. Yan ang hirap sa inyo, inay eh. Ngayon ka pa talaga nagsisi kung kailan sira ng buhay namin, kung kailan hindi na kami makakabangon pa sa putikan. Ilang beses kaming nagsumbong sa'yo, ilang beses kaming nagrereklamo. Nasaktan ako noon nang sabihin mong nilandi ko ang asawa mo. Ate, tama na po at baka mabinat ka. Hindi, kailangan marinig ni nanay ang lahat ng sasabihin ko. Sa sobrang sama ng loob ko sa kanya, ni hindi ko pa nga alam kung kaya ko pa siyang patawarin eh. Alam ko naman po na nagkamali si inay ate, pero sana bigyan natin siya ng pagkakataon. Humihingi na nga siya ng kapatawaran eh. Huwag naman nating ipagdamot yun sa kanya. Umaasa pa kasi ako na mabubuo tayo ate, kahit na minsan na tayong nagkahiwa-hiwalay. Yung tayo lang, nangyari na ang bangungot sa buhay natin. Nangyari na ang masaklap na kapalaran pero hindi ibig sabihin nun mananatili na lang tayong ganito. Gusto ko ring magsimula tayo ng bagong buhay ate. Tayong tatlo, magkapatawaran na tayo. Kung ako lang inay, hindi kita kayang patawarin. Magulo pa ang isipan ko, kaya hindi niyo maririnig ang kasagutan ko ngayon. Aalis na ako. Kailangan ko nang magpahinga. Hinaplos ng awa ang aking muka para kay ate. Totoo naman ang sinabi niya eh. Naging masamang nanay sa amin ang aming ina. Kinapa ko ang aking damdamin. Masakit pa rin yun pero hindi naman ako ganon kasama para hindi pakinggan ang sinasabi ng nanay ko. Humingi naman siya ng paumanhin eh. Kaya ipinaliwanag ko sa kanya na magpahinga na muna sa ngayon. Tutal naman magkakausap pa kami ulit oras na makalabas na silang dalawa sa ospital. Sa ngayon may mga bagay pa akong kailangan gawin para maisakatuparan ang paghihiganti. Nagpaalam ako kina ate at nanay na aalis na muna para magpunta sa bahay nila Edwin. Medyo kampante ng loob ko sa lalaki. Hindi na ako gaanong natatakot at naiilang sa kanya. Napatunayan ko na rin kasi na mabuti naman siyang tao. Yun nga lang, kailangan ko siyang kausapin tungkol sa binabalak naming paghihiganti sa taong nais kong pasakitan.
Kung talagang may nalalaman ka tungkol sa pambabarang, tulungan mo ko, Edwin. Ang paraang ito lang ang kasagutan sa problema namin. Gusto kong gumanti sa hayop na damyan na yon. Hindi kita tatanggihan, Sarah. Gusto ko rin maipatikim sa damyan na yan ang lupit ng ganti ng mga api. Halika, ipapakita ko sa'yo kung paano. Ano ang mga yan? Ito ang mga librong kailangan nating gamitin sa paggawad ng sumpa. Nakasulat dito mga paraan at mga gamit na kailangan. Pero hindi ko maintindihan kung anong lengguwahe ang nariyan. Paano natin susundin ang mga instructions? Ako na ang gagawa doon. Ang kailangan mo lang, manatili sa isang tabi. Tumango ako at hinayaan si Edwin na isagawa ang orasyon. Nagsalita siya mula sa mahinang boses, papalakas ng papalakas. Naramdaman ko rin ang paglamig ng hangin sa paligid, ang pagyanig ng bahay pero hindi ko naman masasabing lumilindol. Bahagya lang na parang gumalaw na animo may nilalang na nasa ilalim ng lupa ang nananahan at pilit na lumalabas. Sa isang iglap, may dumapong bubuyog sa pabalat ng itim na libro. Isa lang yun, pero animoy may sariling isip nang magsalita si Edwin sa lingwaheng siya lang ang nakakarinig. Parang inuutusan niya ang nasabing insekto na gawin ang mga bagay na sinabi niya rito. Maya-maya pa, lumipad na ang bubuyog at nawala. Napangiti naman si Edwin. Wala ka nang dapat na alalahanin pa, Sarah. Kumikilos na ang bubuyog. Ano? Iyon na yun? Hindi lang yung basta bubuyog na normal, Sarah. Dala niya ang kamandag na karamdamang gusto kong ibigay sa amain mo. Maghintay lang tayo ng ilang oras. Hindi ba ako mapupunta sa impyerno, Edwin? Sarah, 2 tao lang ang meron sa mundo. Bakit mo na naising pumunta sa langit kung namatay ka lang ng walang kalaban-laban? Hindi tayo nabuhay para lang maging anino ng karahasan. Minsan, kahit alam nating masama, kailangan nating lumaban. Nang sa gayon, maisip ng mga taong gusto tayong apihin na walang taong nakakalamang sa mundo, kundi pantay-pantay lang. Nung una naisip kong gumanti sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Pero lamang siya ng lakas, Edwin. Babae lang ako at walang kalaban-laban. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Napakabuti mo, Edwin. Hindi mo ako personal na kilala. Pero heto at tinutulungan mo ako na makaganti sa taong gustong manlamang sa pagkatao ko. Wala yun. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, mahanap natin ang kapayapaan. Ngiti lang ang iginanti sa akin ni Edwin. Naging maayos naman ang sitwasyon namin ng mga sumunod na araw. Ramdam ko pa rin ang pag-iwas ni ate kay nanay pero hindi naman niya sinasagot-sagot. Nagpapasalamat na rin ako dahil kahit papaano may pag-asa pang magkaayos ang dalawa. Makalipas ang ilang mga araw, nabalitaan naming sumuko sa mga pulis si Damian. Para siyang nawawala sa sarili. Ang sabi nga ng mga nakakita, baka raw lulong sa pinagbabawal na gamot. Panay kasi ang dada nito tungkol sa naghahabol na bubuyog. Ang sabi pa niya pumasok raw sa katawan niya. Dahil sa aking nalaman, hindi ko maiwasang mapatanong kay Edwin tungkol sa ginawa namin noong mga nakaraang araw. Yung bubuyog na yun ba ang inutusan mong gumambala kay Damian? Hindi lang siya basta gagambalain nun. Literal na magkakaroon siya ng sakit. Anong klasing sakit? Sakit na hindi niya kayang ipagamot kahit saan man siya magtungo. Hindi gagaling si Damian hanggat hindi siya nagbabago. Mas lalala ang sitwasyon niya hanggang sa darating ang araw, maghingalo na lang siya. Sigurado ka? Oo naman. Ang sumpa na binigay ko sa kanya ay walang gamutan. Depende na lang yun kung magbabago na siya. At mapapagtanto niya ang pagkakamali niya kapag naging malala na ang kalagayan niya. Sa tingin mo ba makikita ko ang pagdurusa niya? Gusto kong makitang maging miserable siya, Edwin. Gusto ko siyang makitang magsisi at magmakaawa. Oo naman. Hindi ba't nasa kulungan siya ngayon? Halika, sasamahan kita sa kanya. Sumama nga ako kay Edwin nang magpunta kami sa presinto. Tumambad sa amin ang bugbog saradong si Damian. Bakas na sa kanyang muka ang pagkaputla. Gayunpaman, gusto kong manlumo. Hindi ko makita ang pagsisisi sa kanyang muka. Sa halip, ngumisi pa siya at pinagmasdan ako sa paraang nakakabastos na ng pagkatao. Aba! Dinalaw ako ng aking anak? Hindi mo ako anak! Hayop ka! Sa akala mo ba makakalabas ka pa dyan? Alam mo, Sarah, hindi ko pinagsisisihan ang mainit na gabi nating dalawa. Ako ang nakauna sa'yo. Ako din ang nakauna sa ate mo. Kita mo yun?
Ako ang pinakaswerte sa lahat ng hayop sa mundo! Dapat ka nga mabulok dito. Baboy, sinira mo ang buhay ko. Ngayon buhay mo naman ang sisirain ko. Matapang ka na ngayon. Sinong pinagmamalaki mo? Ang lalaking to? Bakit? Natikman ka na rin ba niya? Hindi ako kagaya mo. Matanda na nga, hayok pa sa laman. Hindi niya ako pinagmamalaki. Pero ako magbibigay sa'yo ng karamdaman na hinding-hindi mo kailanman matatanggal sa katawan mo. Nakita kong napakuyom si Edwin ng kamao. Pero mas nagulat ako nang mamilipit sa sakit si Damian. Tila ba kinuyumos din siya ng malaking kamay kaya ani mo napiga ang katawan niya habang nakaupo sa tapat ng mesa namin. Anong ginawa mo sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Baka sinisingil ka na ng karma. Sana pala ipinagdasal ko na ring lumoboy ang pagkalalaki mo nang hindi na makapaminsala ng iba. Alam ko may ginagawa kayo. Pagbabayaran niyo to. May kinalaman kayo sa bubuyog na pumasok sa katawan ko. Puisit! Tanggalin niyo to! Napaatras kami nang magwala si Damian. Mabuti na lang at mabilis na lumapit ang mga pulis at muli siyang pinusasan. Walang nagawa ang lalaki nang ibalik siya sa selda. Napaatras kami nang magwala si Damian. Mabuti na lang at mabilis na lumapit ang mga pulis at muli siyang pinusasan. Walang nagawa ang lalaki nang ibalik siya sa selda. Kami naman ni Edwin ay umalis na at nagtungo sa ospital. Ngayong araw ang labas ni ate sa pagamutan. Si nanay naman mahuhuli yata ng mga ilang araw. Medyo mahina pa kasi siya pero sa tingin ko magkakaayos na sila ni ate. Sa katunayan, naabutan namin sila ni Ate Yana na nag-uusap sa kwarto ni nanay. Nariyan ka na pala, Sarah. Oh, Edwin, tuloy ka. Salamat, Yana. Salamat nga pala ha. Kahit sa mga panahong wala ako sa tabi ni Sarah, ikaw ang naging gabay niya. Wala yun. Kahit sino namang nasa lugar ko, tutulong kapag may nakikitang nangangailangan. Isa yan sa hindi ako sigurado. Alam naman nating lahat na kukonti lang ang mga taong may mabubuting puso. Oo nga pala, balita ako. Nakakulong na si Damian. Sana talaga mabulok na siya sa kulungan. Huwag kang mag-alala ate, hindi lang siya mabubulok dahil ngayon pa lang naaagnas na siya. Isang ngiti ang pinakawalan ko na siguradong ikinalito ni ate. Gayunpaman wala na akong ibang sinabi sa kanya. Nagpatuloy kami ni Edwin sa pagmomonitor kay Damian. Dito ko napansin na literal na lumobo ang kanyang pagkalalaki. Halos sumayad na ito sa lupa at pabirong tinutusok-tusok ng mga kapwa niya preso. Naabutan pa nga namin sila na pinagtutulungan siyang gahasain Huli sa akto na umiiyak at nagmamakaawa sa mga kasamahan niya na itigil na ang kahalayang ginagawa nila. Nang mga sandaling yon, wala akong naramdamang awa, Miss Winnie. Tama lang kay Damian ang ginawa ni Edwin Ngayon siya naman ang nakatikim ng pait at sakit ng panghahalay na ginawa niya sa amin noon. Buti lang yon sa kanya. Patas na kami ngayon. Alam ko sa pagkakataong ito, mabibilad na siya sa kahihiyan. Binalingan ko si Edwin na noon ay nasa tabi ko. Nginitian ko siya. Tama lang na nagtiwala ako sa lalaking ito. Tama lang na makaramdam din ako ng pagmamahal sa kanya. Maraming salamat, Edwin. Binigyan mo ng hustisya ang nangyari sa amin. Sigurado ako, sa mga sandaling ito, mapapagtantunan ni Damian ang kasamaan na ginawa niya noon. Siguradong matutuwa si ate sa ibabalita ko. Ikaw, matutuwa ka kaya sa sasabihin ko? Ano naman yon? Sarah, mahal kita. Nakahanda akong tanggapin ka at ang iyong nakaraan. Ano? Sigurado ka? Marumi na ako, Edwin. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Oo, at may nararamdaman din ako para sa'yo. Pero ayokong maging dahilan para masira din ang magandang pananaw mo sa buhay. Oras na husgahan ako ng mga tao. Bakit iniisip mo pa ang sasabihin nila? Wala silang magagawa kung ikaw ang mahal ko, Sarah. Hanggang panghusga lang naman sila Pero tayo, bubuo tayo ng pamilya natin. At titiyakin din natin na hindi nila mararanasan ang naranasan natin. Edwin? Anong masasabi mo, mahal ko? Mahal kita at pumapayag ako sa gusto mo. Bubuo tayo ng pamilya. Kalilimutan natin ang lahat ng masasamang nangyari sa buhay natin. Salamat, Sarah. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinasaya. Isang mahigpit na yakap ang iginawad ni Edwin sa akin.
Alam ko magiging maayos na ang buhay ko simula sa araw na yon. Hindi na nga nakalaya pa si Damian at mas lalo pang nagdusa nang magkasakit siya sa kulungan. Naratay siya sa kama at naging miserable. Huling balita namin sa kanya, nagkabutas-butas raw ang kanyang katawan at pumutok ang kanyang pagkalalaki na naging dahilan ng kamatayan niya. Ang nakakahindik pa, may naglabasan raw na napakaraming bubuyog sa nabutas na parte ng kanyang katawan kaya hinala ng mga kapwa preso niya, binarang ang lalaki ng isa sa kanyang mga nakaaway. Mas nakakahindik ang mga nasaksihan ng mga pulis nang ililibing na nila si Damian dahil kahit kamamatay lang at napaimbalsa mo na ay nilalabasan pa rin ng napakaraming uod ang kanyang tenga at ilong na tila ba matagal nang naninirahan ng mga yun doon. Hindi ko na ikinuwento pa kina ate at nanay ang tungkol sa pambabarang. May asawa na ngayon si ate habang si nanay naman ang nag-aalaga sa kanyang anak habang nasa tindahan siya na naipundar nila ng kanyang asawa. Wala naman akong balak na ipagsabi kahit kanino ang kakaibang kakayahan ng aking minamahal na si Edwin na sa awa ng Panginoon ay asawa ko na rin. Biniyayaan kami ng 3 anak at maayos naman ang aming kalagayan. Kahit naging daan ang paghihiganti namin ng pambabarang ay hindi pa rin kami nawala ng pag-asang patatawarin kami ng Diyos sa mga ginawa namin noon. Tumibay ang pananampalataya namin sa Panginoon at umaasang magiging maayos na ang lahat at makakalimutan na rin ang masaklap na nakaraan. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ng walang shoutout sa mga masusugid nating listeners. Shoutout po kina Omil Del Monte ng Eastern Samar, kay Ma'am Felisa Makahig, kay Lavender, sa Cacalda family, kay Mary Joy Sabresa, kay Ma'am Lalaine Cuestas from Belgium, kay It's Me Mama Ling at sa mga mananahi ng Jamazing Apparel na sina Ate Risa, Ate Amanda, Ate Daisy, Cheche, Tapolet, Nanay Melba, Ate Nene, Ate Sylvia, Ate Virgie, Jenny at Ling. Hello po sa inyo dyan at happy listening po. Shoutout din po kay Manilyn Gruba, kay Miss Sherlyn Joseco, kay Ma'am Isa Bianca Tarosa, kay Sir Patrick Punsalan from Pennsylvania, USA, kay Sir Ronnie Cortero, kay Puresa Tagiwalo na nag-comment po sa Karma ng Bastos na Binata upload. Ang sabi po niya, ang sarap talagang makinig sa mga kwento natin dahil nakakatanggal daw po ng stress. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Manilyn Redota at hello po sa Bonita at Redota family. Hello din po sa staff ng Asinar Goodies, kay Supladang Pasaway, kay Maria Imperial, kay Ma'am Rizalina Angeles na nag-comment po sa Isinumpang Dalaga upload. Adik na raw po siya sa pakikinig ng dramang binabasa ko at nakikinig daw po siya sa sobrang lamig na boses ko. Naku, salamat po sa papuri at pakikinig nyo, ma'am. Kay Miss Abigail, kay Jane Rose Bermas, kay Miss Jeneline Mix Vlog, kay Sir Marlon Jazel Molina, kay Ma'am Trixie Tabaw, kay Ma'am Ladia Basa from Davao City na nag-comment po sa Karma ng Mapang-aping Modelo upload. Ang sabi po niya, maganda raw po ang napakinggan niyang ito. Kahit naka-work from home daw siya, hindi raw po mawawala sa tabi niya ang device para makinig ng ganitong drama na kwentong may aral. Salamat po sa suporta at pakikinig nyo. Shoutout din po kay Lester Villanueva, sa Minky Aswang Stories, kay Ma'am Mary Jane Aguilando, kay Ma'am Anna Vencer from Riyadh, kay Ma'am Maria Elena Nakagawa, kay Sir JP Rivera, kay Ma'am Beth Mercado, kay Kimberly Zamora na new subscriber po natin. Salamat po sa pagsusubscribe nyo, ma'am. Kay Ma'am Lina Nang, kay Crisanto Mesiona, kay Ma'am Norma Delvo, kay Menjeline Losada at sa mga kamag-anak po niya dyan sa Iloilo. Happy listening po sa inyo dyan. At syempre, hindi po mawawala ang mga regular listeners po natin, kaya shoutout po kina Ma'am Basanta Mila, kay Ma'am Emily Servano, kay Ma'am Alfreda Alano, Sir Francisco Ning, kay Sigbinan sa Sweden, kay Chris Gel Mamado, kay Ma'am Lydia Lopez, kay Ma'am Marites Nalika, kay Ma'am Elizabeth Pamintuan, kay Chef Lance at sa Safari Custom Collectibles at kay Ma'am Martina Angdasan. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan niyo po sana ang mga susunod ko pang upload. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.